bigyan natin ng pagkalakas-lakas na malakas ang ating Panginoon. Amen. Kaya, mga kapatid, ako po ay thank you, Lord, dahil kung nakaalis ng opisina ng maaga, ito na po, aking paganampalan ng ang aking po iantas sa ating Panginoon, ako po ang magmumoderator ng po for this evening. At dahil po dyan, mga kapatid, sino po yung ngayon pa lang po nakadalo? Patingin nga po, hello po sis. Ayun, welcome po sa ating ICT Catholic Charismatic Community. Nakapatid, ayun si Sister din. Ayan, ngayon lang po kayo nakadalo dito po. Pero po sa ICT yung simbahan, parang nakatid ka ng season na po. So yun, magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters. Ito po ay buwan ng July. Ano po, July. At alam ko po, marami po sa atin ngayon na nagtiriwang ng araw ng July. Ako naman, this coming Sunday na. At dahil po dyan, tayo po ay na-bless. Na-bless po tayo ng ating Panginoon. Ayan, tayo po ay puno-puno talaga ng biyaya. Kasi ngayon pa lang po talaga, ramdam ko na po ang blessing ng ating Panginoon. Dahil ito na nga po, nakarating ako rito, kahit medyo matraffic po yung inaaya namin, sabi ko rin, thank God, makakapot ako sa ating gawain. At dahil yan, makaparami ako ng chika. Okay na po, ma-invite ko po ang lahat para po makapag-start na po tayo for our joyful song to be led by our parents, sisters, na ngayon po ay kita-kita naman po natin talaga umeffort po mga kapatid. Punta na po tayo dito. Sila po ay naka-baby pink ngayon. Amen. Tayo po ay sabay-sabay na magpupuri sa ating Panginoon. Yes, please. Lahat po Ay, kita po muna dito mga sisters. Caring sisters. Ayan, sila po ang ating gagayahin naman po. Ayan. Ito po ayan. Masayang Kristiyano ang mga charismatic. So yan po ang ating title ng ating joyful song for this evening. Pwede po ba ipakita natin sa ating mga katabi na totoo yung pinapakayat ng joyful na masaya ang charismatic? Hindi lang naman ang katabi at kawalan ng mga nasa Patingin nga po muna ng magandang ngiti. Diba? Ayan, kahit sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, di ba? Alam ko, may mga ibang po tayo mga pinagdadaanan sa buhay. Pero ito po yung panahon para tayo po ay magsaya dahil ang charismatic ay masasaya. Amen! Yes, yes, Pagpupuin nagagalak sa Panginoon. Magtiwala tayo at manalangin ng amang kapangkapalaman ng Panginoon. Masayang Kristiyano ang mga karismatik na pagpupuin nagagalak sa Panginoon. Magtiwala tayo at manalangin ang mga kapangkapalaman ng Panginoon. Sa Panginoon, masaya Kristiyano, ang karismatik na pumupuin nagagalak sa Panginoon. Walang-lalo ang tiwala tayo at manalangin ng mga kapangkapalaman sa Panginoon.
Masayang Kristiyano, ang karisman, namupulit na kabalak sa Panginoon. Magtiwala tayo, ang manalangin, kapag pinulakan sa Panginoon. Ikaw ang Kristo mo, 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 Talaga naman ang mga charismatic ay napakasayang tulad. Inhale. Exhale. Habang nahanda po ang ating mga sarili para po sa throne, tayo po ay pag-ingat-ingat po. Stretching. Ayan, tinatawagan na po ang mga gaganap sa ating Bible ito. Tinatawagan po natin si Sister Ren para pumauna sa ating praise and worship. Sasalamatan sa araw na ito, Panginoon, wala ako ang itataas namin. Gabayan mo po, Panginoon, ang aming gawain ng Panginoon. Tinataas po namin ito sa iyo, Panginoon. Para lamang ito, Panginoon, para sa iyo. Tinataas po namin sa iyo ang aming Diyos. Aawitan ka, Panginoon.
Pupuli ka namin at sinasamba kami. Ito ang alay na para sa iyo. Pawikan na po natin.
Ikaw lamang po, Panginoon, nasa buhay kapag Panginoon, kapawad po sa lahat ng mga nagawa natin sa salamat. Kapawad po sa lahat ng Panginoon. Kaya na po ang bahala, Panginoon, na patawarin yung bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo na ang pamilya ng mga katunaran natin. Lord, pinatas ko sa inyo. Bawat aming mga kapatid na dinadala ko sa inyo. Lord, maraming salamat po para sa ito. Binigyan mo po kami ng pagkakataon upang muli pagkasama sa lahat ng mga kapatid na narito. Lord, dinakas po na lugar na ito, Panginoon, magiging po, yan sila po ang hindi nararapat dito sa aming gawain na ito, Panginoon. Ang Holy Spirit.
Ayan, praise God! Talaga ng puspos ng biyaya, puspos ng kapapala ang ating Panginoon. Ramdam na ramdam niyo po ba ang biyaya ng Lord? Ano po, na talagang tumagos. Ano po, sa left ventricle, right ventricle, ng mga ating mga puso. Amen. Okay, sobrang thank you, Lord, sa pagkakataon na Biyernes na naman, na-recharge na naman po muli tayo. Alam po, puspos na naman po muli tayo ng biyaya, ng pagpapaalaan po ng ating Panginoon. At for those po na nasa chimit, tuloy, na nasa chimit po ngayon, sino-sino po mga nandiyan, Sister Jess? Gusto ko na po mag-shout out. Ayan, Sister Isha, good evening po. Sister Isha, siguro po iba pa po, papasok pa lang po sa ating chimit. At ngayon po mga kapatid, dahil alam po lahat po tayo ay talaga namang blessed na po ngayong mga oras na ito mula sa Joyful Soul, papunta po ng praise and worship. At ngayon naman po mga kapatid, tayo po ay tatapo naman sa talk number 2. Magawin po ang minig talk number 1 po natin. Kung nakaraan, ayan, ang ating po talk number 1 ay ang God's Temple. So kung nakating po kayo nakaraang Biyernes, tayo po ay pinaliwanan po ng ating kapatid na tayo po isang templo. Templo po tayo ng banal na spirito. Kaya ibig sabihin po, dapat po, ating po mga katawan na ay ating po iniingatan. Sino po ba yung mga nakapag-praise and worship po dito? Nakapag-zumba, parang mag-zumba with the Lord na puro nakaraang Biyernes. So naramdaman po natin kung gaano ka-importante ang pag-aalaga po ng ating mga sarili. Dahil siyempre sis, tama po, di ba? Kapag tayo po ay healthy, tayo po ay makakagalaw po ng mga ganitong gawain. Amen! For our talk number 2 naman po, ito excited talaga akong ipakilala. Ano po, dahil bukod sa napakalapit po sa puso namin, ang ating po speaker na makakasama ngayon, siya po ay na-miss ko talaga. Grabe yung kanilang mga sharing sa amin. Siya po ay naging isang inspirasyon na po sa akin, personally, na po sa akin po. As ngayon, una nilook forward ko sa Lord, magigyan din ako. Na ngayon po, siya po ay blessed na blessed, dahil siya po ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng 3 anak, sila Nathan, Isabel, Ariana. At syempre pa, kanya po ni Sarah si Brother EJ. Ang sabi po rin sa iyo, God's Temple, talk number 2, dwelling place, God is with you. Talaga naman po, nasa Kanya po ang ating Panginoon. At dito po sa Kanya, sa ating pong lahat na po, kasama po natin ang nag-dwell po ang ating Panginoon sa bawat isa, sa bawat puso ng bawat isa po sa atin na nandito po ngayon. So without further ado, let's all welcome with the love of the Lord, our in-house speaker for this evening, Sister Mary Rose Ocampo. It's a welcome here, it's a welcome here, it's a Christian welcome here. We are glad you're here, we are glad you're here, we are glad you are here. Nothing more, Magandang gabi sa inyong lahat. Sabihin mo muna sa kapatid mo, napakaganda mo ngayong gabi. Napakagwapa mo ngayong gabi. Okay mga brothers and sisters, ako po ay unang-una nagagalak dahil muli ko kayo nakita. Ay, iyak ako! Kasi, ano ba yan? Iyak agad. So yung aking schedule ngayon, yung aking trabaho ngayon, ay napakahirap para mapunta sa ganitong gawain muli. Kaya yung invitation sino ba nag-invite si Sister Jess? Kaya yung invitation niya, ang sabi ko is, if God permits, sabi ko gano'n, i-allow niya. So, to cut the long story short, nandito ako ngayon kasi actually ang schedule ko 12 hanggang 10. So, ibig sabihin, hindi talaga pwede. So, hinayaan ko lang. Tapos ngayon, sabi ko doon sa general manager namin, baka pwede kami magpalit.
Kasi meron akong talk sa simbahan. At ang sabi niya, sige, pwede. Sabi niya ganun. Tapos kanina, wala kami masyadong tao sa restaurant. Sa restaurant po ako nagtatrabaho eh. Biglang nawala na masyadong tao. Tapos nung paglabas niya, sabi niya, bakit wala tayong masyadong tao? Mag-iuwi na nga kayo. Pagkarinig ko, sabi ko, ako po, uwi na ako. Sabi, sige, uwi ka na rin. Ay, sige po, labas ako, kuha akong bag ko, babay po. Sabi ko, Chris, dito kasi baka kami bago-isip. So, ganon. Actually, alam niyo po, sa tagal na panahon na wala ako sa gawain, alam niyo po ang pakiramdam ko ngayon, para akong yung nasa Biblia, na si Moises, na ipinadala sa hari, na hindi niya naman alam ang sasabihin. Sa totoo na. Kasi sabi nga ni Sister Masoy, bakit meron kang PowerPoint? Paano ako makakagawa ng PowerPoint? Sobra pong hectic ng aking schedule. Buong araw akong nakatayo sa restaurant. Pag uwi ko, magpapahinga na po ako yan. Wala na talaga akong oras pa na. Ini-insert ko lang makinig, pero ngayon natin masusumbungan. Diba? Ngayong gabi, natin malalaman kung ito ba, God is with us. Ano ba ibig sabihin nga ba nun? So, I invite every one of you to pray. Let's pray first. Because I believe, ang lahat ng ating kakayanan, ang ating buhay, ay hindi naman talaga sa atin na, di ba? It's with God. So let's start with God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we are gathered here to listen to your words, Lord. Nawa po ikaw ang maitaas at hindi po kami. Nawa po ay buksan mo ang aming isipan, ang aming puso, upang ikaw ay makapasok at mangusap sa bawat isa sa amin. As you say in your words, Lord, that you dwell in us. Help us to realize kung ano ba naman ang kahulugan po nito sa aming buhay. At nawa po, Lord, napakalaga na sa aming pag-uwi ay maisabuhay namin kung ano man ang mensahe mo na nais namin matutunan ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, Lord, anong sasabihin na? So, ngayon, mga brothers and sisters, nitong pandemic, di ba, nasa bahay lang tayo. Sino dito yung lumalabas ng pandemic? Di ba, wala. Yung pandemic, ayun yung panahon na nag-aaral ako ng kung ano-ano. At medyo nalito ako. Kasi, ang dami kong inaral na ibang religion din. Parang si Sis Mason noon. At pinag-uusapan ko yan. Kasi sa Buddhism, di ba? Sa Buddhism, yan ang sinasabi nila, God is with us. Pero, ang kanilang interpretation doon, nasobrahan. Ang ibig sabihin daw, na God is with us, you are God. Pag sinabi na you are God, feeling nila yung, kumbaga, dahil sila ang Diyos, nang nami-misinterpret na nila. No? Masyado ng malalim. Pero ano nga ba ibig sabihin ng God is with you? Tanungin mo yung katabi mo, ano ba ibig sabihin ng God is with you? Una, nakikita mo ba ang Diyos sa katabi mo? Ayan. Diba? Kapag sinabi po na nasa sa iyo ang Panginoon, ano kaya ang kanyang ugali? Diba? Kasi ang sa tingin ko, kapag ang Diyos ay nasa iyo, ano ang ugali mo? Ano ba ang Diyos? Mapagpatawad. Tama. Ano pa? Mapagbigay. Ano pa po? Mapagmahal. Ano pa? Mapagkumbaba. Mabuti. Matiisin. Kasi nagpakapagod sa cross. Hindi naman niya kailangan. Hindi wala naman siya kasalanan. Diba? Pero bakit ginawa niyo yun? So ngayon, yan ang tanong sa atin. Sa araw-araw na buhay natin. Is God with me? And sometimes, it's a challenge. Kasi, tayong being religious.
No? Religious ang tawag sa mga religyoso. Kaya may Katoliko, mga Kristiyano. Yung iba ang tawag sa kanila, spiritual. Yung mga Buddhism, they're spiritual. Ibig sabihin, spirito. Ganyan, masyadong ano. Tayo, religious, because we have a religion, di ba? Pero iisa lang yung ibig sabihin po. No? Tinatawag yung bawat isa na maging kawangis ng Panginoon. Kasi if God resides in you, pag nasa sa iyo ang Panginoon, ang magiging kalalabasan niya ay maganda nga ang asal, maganda ugali. Pero, sino ba dito ang everyday mabait? Taas kamay. Everyday, mapagbigay. Pakinan. Taas ang kamay. Everyday, di ba? Sino dito ang araw-araw na nagtitiis? Palakpakan! Palakpakan naman! So, ibig sabihin, may puntos that is with you. No? We cannot be perfect like God because we are human. Pero, sabi dito, God is with you. Kapag nasa sa iyo ang Diyos, kailangan mo bang matakot? Kasi alam mo na nasa iyo ang Diyos. Hindi. Pero natatakot ka ba? Ang totoo, natatakot ka ba? Yes. Because as human, we have emotions. Pero tayong emotion. Nabanggit ko yung emotion. Meron na akong binabasa ng libro, Master Your Emotion. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nagtrabaho ako sa restaurant, kahit ikaw ang pinakasanto, napakahirap. At alam niyo po ba, natutuwa ako sa inyo kasi ang dami ninyong oras sa ganitong gawain. Napapanatili ninyo yung dwelling ng Panginoon sa inyo. Kaya palakpakan niyo yung sarili. Kasi, minsan alam mo God resides in you eh. Alam mo nasa sayo ang Diyos. Pero, pag nakakasalamuha ka naman ng mga tao, no, na iba ang dumudwell sa kanila. Diba? Alam niyo na ibig sabihin. No, kahit sobrang pagtitimping mo, mawawalan ka minsan ng pasensya. Amen? Diba? Kaya, napakaswerte ninyo. Ano ang ginagawa ninyo every Friday? Bakit ka pumupunta dito? Is it an obligation? Or do you feel something? Do you feel that you become more closer to Him? Tama? Yung pangalawa. Kaya ka pumupunta sa mga gawain, katulad ng kanta nyo kanina, anong sabi ng kanta kanina? Mananatili sa iyong lihim, ano pa yun? At sasambahin ka ng lihim. Uy, yun pala yung susi. Pag sinambaw siya ng lihim. Tama naman itong gawain natin. Bakit? Kasi collective yan eh. Pag nakita mo yung katabi mo na grabe magtaas ng kamay, di ba parang naiiyak ka din? So nakikita mo din yung pagmamahal niya sa Diyos. Amen? So napakahalaga na gawain ito. Kung may oras ka at pagkakataon, huwag kang mag-a-upset. Dahil mas nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Kahit na alam mo dapat kahit saan ka magpunta, God is with you. So sabi sa Bible, if God is with you, who can be against you? Kung nasa iyo ang Panginoon, yan na lang po alam niyo, brothers and sisters, yan na lang ang aking hawak araw-araw. Bakit? Kasi minsan, alam mo sa aking workplace, ang mga tao doon, dahil po kami, kasama na ako, dahil kami ay wala ng oras magsimba, kasi Sabado Linggo, yan ang full house namin. Kung dahil kami ay walang oras sa pagdarasal, marami sa amin, no? Hindi na nararamdaman ang Panginoon. Kahit na nandiyan.
So, ano nangyayari? Kaya yung mga kasamahan ko, madalas, hindi nila ako naiintindihan. So, wala nag-umpisa ako. Naging issue sa akin? Sa dalawang mabait. Just imagine, problema na pala ngayon yung maging mabait. Kasi alam mo yun, pumasok ako sa mundo ng kaiba eh. Diba? Yung mga nagmumurahan, mga nagsisigawan. Buti nga ako nakatagal ako. Paano ako nakatagal? Mabuti na lang ako ay charismatic. Amen? Pagpakagyan ko yun. Nag-baptize tayo. Yun yung pangahawakan namin. Kaya alam nyo, natutuwa ako sa Panginoon eh. Kasi, nade-develop tayo. Kumbaga, hindi lang sa training nito eh. Itong ginagawa ninyo, yung pakikinig ninyo, tine-train ka ng Diyos. Kasi madalas, di ba, pag uwi mo, di ba? Ayun na yung minsan yung era. Amen? Kanina na, praise and worship ka. No? Pagdating mo sa bahay, no? Mayroong biglang nagagalit sa iyo, hindi mo naintindihan. Diba? So, ibig sabihin, you are being trained here. Makarinig ka ng salita ng Panginoon. Para, pagdating mo sa bahay mo, sabi ni sister, sabi ng speaker, dapat daw ganito magiging reaction ko. May pagtitipi ka. Ang mga tao na mga hindi nakakarinig at walang oras sa Diyos, madalas mabilis mag-init ang ulo. Mabilis mag-react. Like for example, itong boyfriend ni ate, hiniram ko, hindi ako nagpaalam. Sa mga taong mahina yung ano nila, kumbaga, yung pagtitimpi nila, magmumura na yan. Asan yung boyfriend ko dito? Mga ano kayo? Kanina nilagay ko lang dito. Diba? Kaya naman salita. Ay, nilagay ko dito. Sino naman na to? Magnanakaw. Ganyan. Diba? Ganon yung mga taong wala yung, hindi nila nararamdaman yung Diyos. Pero, mga kanila, pagkawala, sino kaya na kailangan pakibalik? O kaya, kayo na nawala, okay, hindi nila akong tapos. Amen? Ganon ka ba? O, palakpakan mo naman ang kanutin. Kaya, brothers and sisters, pasalamatan mo ang Panginoon. Dahil, hindi aksidente na tuwing Friday, may oras ka sa Kanya. Sa kabila naman po, yung mga tao, dahil yung panahon, alam nyo, katulad lang din nyo ako dati eh. Diba? Hawak ko yung oras ko. No? Tapos yung aking devotion and passion to serve is burning. Lalo na after mo mag-CLSS, parang kaya mong bitawan ng lahat. Pero darating ang panahon. No? Tapos mong subukan ka. At ikaw mismo ay ilalagay sa battle. Na parang warrior. Lalo may mga bata dito. No? May mga bata pa, kabataan. Madalas yan, bata ka pa, praise and worship ka, high na high tayo, pero pagdating sa labas. Katulad ko, I'm giving myself as an example. No? Akala ko dati, ka-attend ng charismatic, ka-attend lang, saan kapanutak na mga seminar? Diba? Akala ko ako na ang pinaka-pasensyosa sa buong mundo. Kaya ko pagpasensyahan lahat. Pero nung napunta ako dun sa aking trabaho ngayon, diyan, parang naramdaman ko na kung dati ako'y nasa heaven, umaga pa ako papunta, purgatory. Totoo. At madalas, hindi mo naman pinaano yung kapwa mo, pero may something sa'yo. Wala ka namang bad intention sa kanila, pero iba yung kakaiba. At napakahirap, araw-araw mo yan kasama. Okay, ako, sa kakabaw ko lang, diba? Kayo, baka mamaya may mga asawa kayo. May mga anak kayo na ganyan. Lakas ng amen. Diba? At napakaswerte nyo
Kung yung kapareha mo, asawa mo, mga anak mo, ay hindi mo problema. Pero alam mo, magpasalamat kayo. Kasi pag pinatay yung ilaw na to, mas makikita ko yung liwanag. Kahit katiting. Ibig sabihin, sa buhay mo kung may nararanasan ka ng hindi problema ngayon, okay lang yan. Kasi, andito ka eh. Kahit na humukod ka dito, di ba? Dito ka humuhugot ng lakas. Dito mo nararamdaman na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Amen? Na kapag ikaw ay hindi tumalo, mas parang feeling mo, wala ka nang kakampi sa buhay. At alam mo, God is with you. Pero katulad nito na nakakarinig ka ng mga salita ng Diyos, nabibigyan ka ng pag-asa. Nabibigyan ka ng dagdag ng pagmamahal. And last but not the least, brothers and sisters, sa kabila po ng naranasan ko, nararanasan, kasi hanggang ngayon, diba? Sa kabila ng nararanasan, ang mensahe, siguro, ng Panginoon sa atin, is even if nakakaranas tayo o nakaka-experience tayo ng mga tao, mahirap pakisamahan. God is challenging us to never judge. Na hindi natin dapat isdahan. Alam niyo ba? Kasi sabi niya, no? God is with you. I am God's temple. Sabihin mo nga, I am God's temple. Ibig pong sabihin, kahit yung mga wala sa lugar na ito, si Kuya na naglalakad, tingin mo, is he God's temple? Yes? Yung mga katrabaho na hirap makisamahan, are they God's temple? Yes. Hindi mo pwedeng sabihin natin na dahil kami charismatic, dahil kami nagsisimba palagi, dahil kami ay mga mamabatid, dahil kami ay nagpe-praise and worship, sila na walang oras dito, wala sa kanilang Diyos. Nasa ating lahat ang Panginoon. Yun nga lang, iilan lang ang conscious. Ay, ibig sabihin ng conscious ko, ano ibig sabihin ng conscious? Ikaw ay tulog, conscious ka ba? Anong tawag sa mga tulog? Ha? Anong subconscious? Anong tawag? Kapag pagkagising ka, ang tawag sa'yo sa English, conscious. Awake. Gising. Tama? Pag tulog ka, ang tawag sa'yo, nahimatay siya. Naku, unconscious siya. Unconscious. Tulog. Ibig kong sabihin, itong mga tao na walang oras sa Panginoon o gumagawa ng masama, sila lang po ay tulog. Unconscious. Well, ano gagawin natin? As charismatic na conscious. Ha? Pinagay mo naman, sister, bubuhay. Again, kaya naman po kayo nag-iigbay. Kaya kayo pinag-iigbay. Uy, sister, umaten ka. Kasi syempre, pinakaten mo yun. Alam mo na medyo masama ang galit. Umaten ka. Pero tama, totoo yun. Uy, minsan yun, may makikilala ka na parang alam mo na kailangan niya lang Diyos. May matinding problema. Di ba yung bigil ka? Alam mo, umaten ka. Di ba? Kahit kami eh. Eh si mami nun, yung bilang ko, nakikita niya siguro, mga medyo, ano na yung mga ugali namin, attend niya kay Father Ben, umaten ka. Sabi niya, uy, umaten ka. O, diba? Dahil magaling siyang, magkwento, araw-araw, tumig-aaden siya, nagkukwento siya. No? Kasi kami, hindi kami nagsisimba rin. Kwento siya. Alam mo yung parang nanood ka ng movie, tapos kinukwento niya, tinibigil ka. Ay, naku, basta, makaya kayo. Ituloy mo na, hindi.
maganda pag nakita mo dun sa personal. Eh, wala akong oras sa mga ganyan. Pagkaganon niya, ayan na po, napunta kami sa Karismatic. Palakpakan mo. Yung level ko, di ba? O ilan sa inyo, ganun nagsimula. Nagsimula lang sa pag-akal. Okay? So kapag po, meron kang, ayan na, meron na kayong baon. Kapag umuwi ka, meron ka sa kalsadang parang na-experience, halimbawa, nagdadrive ka, tapos biglang pumarik ng gano'n, huwag mo mumurahin. Isipin mo lang, sabi ni Sister Rose, tulog. Unconscious. Ano mo yun? Di ba yung mga lalaki, pamilya, binibigyan natin ng karapatan niyan to decide. So, sa kunti-kunti, marami pa kami usap. Sabi ko, ganun yun. So, kayo rin, baka ganun din kayo. The way kayo makapag-usap sa kapwa mo, sabi niya sa akin, kaya pala, ito sabi niya, dinirect niya ako, ate, di ba religyoso ka? Di ba, nag-a-attend kayo ng prayer meeting? Sabi namin. Oo, bakit? Sabi niya ako, dapat. Alam mo, na yung Diyos, na Jesus, hindi ka talaga, hindi nga ganun yun. Hindi naging ito. Yung Diyos, na si Jesus, na sinasamba ninyo, alam mo, na siya pinakahabol sa lahat. Amen? Palakpakan niyo. Kasi kung humble yan, sasabihin niya sa ama niya, kung ako ginagawa, kung ako papa ako, masakit kaya yun. Bakit hindi na lang sila? Hindi naman akong gumawa ng masama, ng kasalanan. Bakit na lang si Sister Christy? At si Sister Milos? Bakit? Ano siya nakakahirap? Diba? Pero ang Diyos, wow, yung pala ang dapat pagkaroon tayo. Kapag ang Panginoon ay nasa ating tunay, tayo ay mapagkumbaba. Kaya napakaganda being a Filipino, kaya tinuturo natin sa maliit na bata pa lang ang opo at po. Doon pala kasi tinitrain na natin sila maging mabala, maging humble. No? Na, yung mga anak ko, dito na nga train natin, sinisimulan na. Kasi nga ako, parang parang okay lang naman yan. Yung pala, it's a training ground sa mga bata. Once once we train them na magpo at opo, mararamdaman nila na, di ba, pagkausap mo, pakiabot po, di ba, doon mararamdaman, napakagalang nitong batang to, mababa ang loob. Okay? So, sa ating prayer meeting, every Friday, ang idarasan na natin, hindi lang tayo bigyan ng patience. Kasi, hindi nyo na papansin, mas dumadami problema natin. Kasi, kailangan natin mag-tiis eh. Di ba? Sino ba, di ba? Hindi, mag-tiis ang mag-tiis. Hindi. Dasalin naman natin ngayon na, Panginoon, dahil ikaw ay nasa sa akin, at ako'y sumasa iyo. Diba? Bigyan mo kami ng puso na mapagkumbaba. Alam nyo, kapag ang lahat ng tao ay magising at maunawaan nila na ang kailangan ng pala ay maging mapagkumbaba ka. Kasi pag mapagkumbaba ka, matututo kang maging mapagmahal sa kapwa mo eh. Diba? Kapag mapagkumbaba ka, humihingi ka ng tawad. Amen? Ako yung pa-problema ko, yung ng tawag. Totoo yan. Kaya ano tawag dito? Idol ko yung mga sila Sister Jess, sila Sister Sheila, no? Sa tagal nila na pag-iipon, talaga makikita mo na sila sa buhay nila. Hindi kasi yan sa hindi yan sa short o sa long term na pag-iipon natin. Yun yung pagsasabuhay natin. So let's ask God and let's pray to God na ang bawat isa sa atin ay maging conscious to be humble. Kasi once you're humble, hindi ka makukusta ng kapwa mo. Kahit na yung mga katrabaho ko ay nasasaktan yung damdamin ko.
lagi kong inaano sa isip ko na today, sabi ko, mas tinuturuan ako ng Panginoon maging hapon. Sabi ng kapatid ko, ano ba yan? Kahit saan ka mapunta, may problema ka. Sa totoo, nagpalipat po kasi ako. Kasi nga, yung aking yung i-report ko sa Facebook. Yung post ko, yung aking unang alam mo ba? Eventually, kapapanalangin ko, inilipat ako. Nung inilipat ako, may problema pa rin ako. Yung pala ko, sabi ng kapatid ko, ano ba pansin kahit sa kamapunta may problema ka? Kasi hindi dahil sila ang problema. Ikaw ang problema. Amen? Ganun din po tayo. So, let's evaluate ourselves. Let's evaluate our lives. Napaka di ba? Minsan, gano'n sa simbahan. Mapunta ako doon sa lito. Kasi mga sasama ng mga ugali dito. Ayoko nga dito. Dito lang sa Divine Mercy. Sa Divine Mercy. Ay, ano mga to? Bakit gano'n pa rin? Pagpunta ako dito sa Lantong Organization. Bakit lahat na lang? Ayoko na nga. Diba? Yung pala. Hindi mo nakikita. Ikaw pala. Amen? Yan. So, ipanalangin natin ang bawat isa pag sitayo ko tayo lahat. And let's pray for God to help us. Panalangin natin mga brothers and sisters na tulungan tayo ng Panginoon na palabutin ang ating mga puso. Dito sa mundo na puno ng pagsubok, buksan ang ating isipan na mas maging mapag-unawa sa ating kapwa. To be more understanding. Lord God, thank you for this moment. Thank you for your words. Thank you for your wisdom. Thank you for the time. Maraming salamat, Panginoon. Sa lahat po ng mga challenges sa aming buhay, sa mga mabubuti, sa mga hindi kagandahan, patuloy na nangyayari sa aming buhay dahil ito lang po ay nagpapakita na kami ay patuloy na buhay. Na maraming salamat at patuloy po kami may pagkakataong magbago. May pagkakataong na maglingkod sa iyo. May pagkakataong magmahal sa aming mga asawa, sa aming anak, sa aming kapwa. Panginoon, ilumin mo po yung mga sugatan naming puso. Ilumin mo po ang aming buhay upang matapos. Ilumin mo po, Panginoon, ang aming mga nakaraan, ang aming kasalukuyang buhay, Panginoon. Inaalay po namin ang mga sandaling ito, Lord, sa katahimikan ng aming kabaligiran, na maramdaman namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Maraming salamat, Lord, as you dwelling us of sing this beautiful song, Lord, as a reminder na palagi kang nasa sa amin. Wala kaming dapat ikatakot sa buhay natin. Na sa kabila ng mga pagsubok buhay, ang ending ito ay maganda dahil makakasama ka natin habang buhay. Your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lonely sparrow finds a home for her brood, and the swallow unrests herself where she
your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are those who live in your throne, Lord of peace. Blessed day refresh my spirit and my reign, when dryness falls and storms. Behold my shield, my king, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake my house, my place, and be glad if I could stand. Inaangkin mo na andyan ang Diyos sa'yo. Okay, pangalawa po, habang po ako ay nasa train, okay? So, kung nagbabasa po ako ng libro, o kaya kung nakikinig po ako ng salita ng Diyos, kasi wala ka po time eh. Okay? So, yun po ginagawa. Okay? Ano pa ba? And then, pagkatapos, humingi po ako ng favor sa inyo. Ipagdasal ako. Bakit po? Kasi po, on August 20, ako po ay may interview sa pagkuha po ng visa. Wow! Amen! Palakpakan niyo naman po ako. Hindi po, dinadalangin ko, gusto ko lang po makapunta sa US. Kasi sabi ko, parang imposible ako makapunta doon. So, ipinalalangin ko, tapos biglang ito po, meron po. Kaya kayo po, nagtatrabaho po ako sa Bistro Group, sa Texas Roadhouse. Ngayon po, dahil sa kapananalangin ko na walang nagbibigyan, di ba? Nakapag-enjoy, bigyan mo naman ako ng mga kasama. Then magdalangin ko, bigyan mo naman ako ng mga kasama na mas mababait. Pwede naman yun, di ba? Mas mababait, saka mas mag-judge kami ng ugali. Eh, yung chef mo doon, Jehovah. Nung nag-ano po siya, nagpunta siya sa store namin, hindi ka naman ako inaakay na maging Jehovah. Yung usapan namin tungkol sa Diyos. So, sobra akong nakikilig. Parang, ano tawag doon? Sobrang kilig-kilig. Sabi ko, ay, tungkol kayo ka. Kasi po, yung mga kasama ko ngayon, pag sinabi mo, pag nakaramid sila ng prayer, nakaramid sila ng Diyos, iba yung sasabi nito. No? Parang ito sasabi nito. Diba? Kaya pag pinipilit ko na, lahat ng natin, galing sa Diyos yan. Mararamdaman ko lang yung yan. Yung nasabi. So, dun sa bago ko ilipatag, hopefully, naman po siya, dito sa may Ayala, medyo magiging malayo, Ayala. Yung pong first Brazilian steakhouse sa ibang bansa, sa Brazil, dadalhin po dito. Kinranchise po siya ng bistro. So, magdamas ko ng interest doon, nag-interview na ako rin all. So, ititrain po kami sa ibang bansa. Sa Texas, Dallas, Texas. So, pagpapagaling ko. Kaya, yung naman. Diba? Sana naman po, hindi ibalik sa akin yung passport, ganun daw yung pag-interview ka. Pag binalik sa'yo, Dubai. Pero again, sabi naman, kapag kaluwa ka ni Lord, it's okay. Diba? Parang gusto mo. So, I'm asking for a prayer. Pakiyanan niyo po ako, panalangin niyo. Sa tulong ni Sister Sheila, siyempre. Ito na si Magpagawa. Kasi sorry, nakipadalangin ako na matuloy po yun. Kaya, hindi nga sabi ko, God's will, so na naman po, will po Lord. Okay? Para po mag-ibig po. Diba? Mag-isa dito pag-pray niyo po ako na ako talaga matuloy. Alam mo ba, sister, bago ko tayo pag-pray, alam mo ba ang topic namin, pauwi ng bahay? From office, pauwi na ito, yung share mo.
Kaya Lord, alam mo narinig ako sa mga oras na ito. Maraming salamat sa pagpapadala ng Panginoon, Sister Rose. Kasi alam mo dyan, pinagdadaanan ko kanina. Pero God is good. Kasi kung ako yung silang noon, nakaranas ng ngayon, ay nako, grabe ko the max talaga. Yung bibig ko, pero God is so good talaga. Kaya sabi ko, marami akong magpapasalamat sa Panginoon. Kaya sa kausapin ko yung taong nakasakit, pinag-pray mo na lang po sila. Maraming salamat sis. Ito talaga yung pinag-alaman ko. Ito kami humihingan sa kami. Yung jump up ni David. So mga kapatid, pag-pray po tayo lahat. At itaon po natin ang ating Panginoon sa ating kapatid na si Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sinabi mo po sa Mateo 18 verse 20 na kung may dalawa o tatlo, Panginoon, at ating punti-punti sa iyong pangalan ng Diyos. Dito pa, Lord, sa aming kalagitnaan. Alam mo po, Panginoon, na kanina pa lang, kasama ka na po namin sa gawain na ito. Maraming salamat, Lord. At anak ko, narinig mo po ang bawal salitang namutawag sa kapatid po namin ito. Nag-examine August 20, Panginoon, na yung kanyang schedule for interview para po, Lord, ma-interview po siya para mabigyan po ng US visa. In Jesus' name, Panginoon, nililipat po namin ito sa iyo. Alam po namin, Lord, that wala po yung kalooban ito po masusunod. Panginoon, sa kapatid po namin na Sister Mary na doon sa kampo. Maraming salamat, Lord, kasi pagpapanood niyo po sa amin. Sa kaniya, para po makasama po namin sa mga oras na ito. May padala mo po sa amin ang iyong pong mensahe. Na ito po ay lagi po namin kapiling, lagi ka po namin kasama. Kabilang po ito yung mga pagkakataon na tutulog na kailangan po kisigin, kailangan po muling mag-ising para bumuli po malamang yung pong presensya. Ngayon, Panginoon, yung aming pong prayer request, Panginoon, sa kapatid po namin ito, alam po namin na napakabuti po nitong kapatid po namin ito. Wala po din posible sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, sama-sama po kami nanalangin para po tingin ang iyong matamis na obo sa kapatid po namin ito na this coming August 28, schedule interview po niya. At Lord, nawa po pag-abot niya ng kanya po passport sa mag-interview consul at ito po yung babalik pag-post. Good news ang marireceive ni Sister Mary Rose na siya po ay pagkakalooban po ng visa para po siya po ay makapag-train sa ibang bansa sa Dallas, Texas, Panginoon. Sa gayon, po naman po ang iyong magandang biyaya ni pagkakaloob ni Sister Rose, hindi lang po para sa kanya. Pagkos sa tatlo po niyang anak, sa buong pamilya po niya, o kampo, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng anak ng Jesus. Natutuyan ka na hari ngayon at magpakailan magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Congress po. Congress po. natin. One, two, three, smile. One, two, three, smile. One, two, three, smile.
Thank you so much, Mr. Mag-guess po ba kayo? Mag-guess po tayo lahat at iwanan po tayo sa ating lahat ng offering. As we sing, we offer. Ayan, good evening po sa lahat. Ayan po, announcement po. Ito po ang ating announcement. This is the project po, July 20. Dito pa rin po tayo sa street. Dito pa rin po sa Street 70, Chapel. 3 to 5. Hello po, Brother Noah. Andiyan po si Brother Noah po, no? Wala po. Pero si Brother Noah coordinator, this is love po sa Sabado. 3 to 5 p.m. At sino po ang servant sa Friday at sa Saturday? Ako po, no? Ako po ang ano. Ayan po. Ako po ang ano. Ayan po. Next naman po, sa next Friday po, ay, next Friday, prayer meeting po natin ay sa ICT. Sino po mga taga-street 70 po dito? Taas po ang kamay. Wala sila ano, Sister Let. Ay, sila, ayan, katabi ni Sister Luz, ayan. Sa ano po tayo, sa simbahan po tayo, magkakaroon po ulit tayo ng prayer and healing. Ayan po yung ginawa po natin noong last Friday of June. Meron po ulit tayo, lagi po ito, laging last Friday of the month, magkakaroon po tayo ng healing. At meron po tayo inimbitahang surprise mag-healing po sa atin. At syempre po, yung nasa healing ministry po ng ating community. Sino po yung nasa healing ministry? Hindi lang po itong mga elder, yung mga dati ko pong mga nakachat po sa healing. Pwede po tayong tulungan po si brother na magsasal po para po sa Friday po. Tapos po, ayun po, pinapakilala ko nga po palang ang bago po natin, head ng ating youth, CF4. Ayan. Dahil po alam po napaka-ibayin po ni Lord, no? Bago po yung head po, at may po yung announcement. Ayan, announcement. Ayan, hello po, good evening po. A po ba? A? Ayan. So, mag-announce na po ako ng activity namin. First activity as coordinator po ng youth is, may
activity na po natin kami sa August, which is August 10 po gagawin. Wait ako ito. So, yung activity po namin ay pinamagatang BE. Ayan. Yung very bad na BE, which is balancing thyself in new knowledge and interior spirituality. So, yung BE, na activity po namin, ang target po namin dito is young people ages 12 to 24. So, ang target po talaga namin dito sa BE na activity namin. Okay, so ang target po namin dito sa activity namin ay mga estudyante, no? Estudyante po, no? So, sa pamamagitan po ng BE activity na ito is ang target po ng speaker or objectives ng ating activity ay kung paano balansehin yung school works or school activities and spiritual formation. Ang target po natin ay mga kabataan. So, balancing thyself with new knowledge and interior spirituality. BE. Okay? So, ganito po ang mangyayari din sa BE. Ang BE activity po ay may series of activities, may mga games, meron din po kami may mga gagawin din po nila, ayun, mga activities yan. Kasama ko po dito si Christine, si Marie, saka si Janica. Ayan. So, i-invite po namin yung mga apo ninyo, yung mga pamangkin niyo po, yung mga anak niyo po na babae or lalaki na may edad ng 12 to 24. Ayan. So, maganda po itong activity na ito as starter para po sa darating na school year, 2024 to 2025. No? Ito po sa activity na ito ay magbibigay yung speaker po namin. Surprise na lang po yung speaker. And i-explain po ng speaker namin dito sa activity na ito ay tips kung paano balansehin yung connection sa Diyos at pag-aaral. So yan, iniimbitan po namin, again, yung mga anak po ninyo, mga apo ninyo, and mga pamangkin mo. And thank you very much po and God bless. Sana po ay paulakan niyo po itong aming invitasyon ng ICP Charismatic Community Youth Ministry. Ayan. Thank po ang God bless. Ayun yung natin mga ako. At yung mga youth na po natin dito, basta register na po tayo sa ating youth. Yun naman po, BE. Sino po ba yung hindi nakakakilala ngayon sa BE, di ba po? Ayan. Dahil, ano po makain po sila? Hindi ba po natin napag-prepare ito? Nag-pray na po ba yan? Sige po. Ayun po, no? So, tumako na po tayo. Oo, kasi, ano pa bang announcement? Kapag kasi kumakain na sila, pwede kapag-pag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 p
Ayan. Ay, kumakain na po tayo. Ayan, ang exciting lang po. Ay, kumakain na po. Ako. Next. Ano ba to? Ayan po. Okay lang po, nang mag-closing prayer po. Baga po, dire-diretso, stop po muna po tayo sa ating tayo. Ano po? Ayan po. Sige po, mag-tayo po tayo. Ayan po mga kapatid, ako na po ang mag-closing prayer para po dire-diretso na po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Lord God, magandang gabi po.
Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatid po namin na lumalo po ngayong gabi ito, Panginoon, upang mas lalo po namin kayo maramdaman ang presence po ninyo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa aming kapatid na si Sister Mary Rose Ocampo, Panginoon, na sobrang na-miss po namin sa community dito, Panginoon. Maraming salamat po sa pinag-insulot ng Panginoon na mapapante po ang kanyang oras upang makapag-share po, Panginoon, ng inyong makasalita sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat sa wisdom, Panginoon, at ilan ninyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ang katawan po namin ito, ang buhay po namin na ito, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon. Lord God, pinapagdalangin po namin, Panginoon, ang aming mga prayer intention, mga answered prayer and thanksgiving, Panginoon, answered prayer po para sa aming kapatid na si Tres Esteban, Felicia Rubianes, Pasol Moblete. Ganun din, Panginoon, healing, prayer, and protection sa aming mga kapatid, Felicia Rubianes, Francis Villanueva, Mirna Santos, Dylan Eldon Bazar, Flo Ann Luis, Crisostomo, Ivana, Patricia Cayango, Moneta, Pasogil Pulido, Rodolfo Puglete. Prayer for the soul, Attorney Aristeo Franklin Garcia, Maylin Aguilar. Lord God, ganun din po ang tanong ko ng aming mga puso, Panginoon, ang aming mga pagsusumaw, Panginoon, ang aming mga panalangin, Panginoon, ay aming itinataas po sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa mga bagong kapatid po namin na mga nagpalig, Panginoon, sa gabi ito, ang aming kapatid. Aming mga kapatid, Panginoon, na matagal po nawala at maging bumalik, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang presensya. Gawin lagi po namin silang makasama sa gawain dito, Panginoon. Dinadalangin po namin na lagi po silang makakonect po, Panginoon, sa inyong presensya. Sa tulong po ng community ito, Panginoon. Ganun, Lord, pinagdadasal po namin yung mga kapatid namin na nasa ibang bansa, na malayo po sa amin ngayong oras po na ito, sinalinang yung Panginoon at iba pa po namin mga kapatid na nasa gilid, Panginoon. Lord God, gabayan at pagkabayan nilito sila, ang kanilang relasyon, Panginoon, sa inyo, Panginoon, ay pag-alabig ng Panginoon. Katulad sa Lord na ginagawa dito sa amin dito sa ICT, Panginoon. Ganun din, Lord, tinataas na namin ang aming charismatic youth, Panginoon. Lord God, alam ko po na kayo po ang nagbigay ng pagkakataon sa umabagang ito ng mag-people, Panginoon, sa community ko, Lord God. Tinataas po namin sila, Panginoon, ang kanilang plano, ang kanilang mga activities, Panginoon, sa community at sa parokya, Panginoon. Lord God, gawin ito po ay nakakayon sa iyong kalooban. Lord, tinataas po namin ang biyaya ko na pinagkaroon ko gawin ito po yung magamit namin sa mga gawain po namin sa aming community. At yun din, Lord, thank you po sa 370 Chapel, Panginoon, na pinagkita sa aming community upang magiging yan, Panginoon, ang biyaya namin. Gawin ang pagmalaki po namin dito ng 2 buwan, Panginoon, ay may nakita din po kami sa mga community, sa mga tao sa community nito, Panginoon. Lord, dalawin po namin ang mga itinalin po ng community nito sa kanilang mga puso. At dalangin po namin, Panginoon, na makakasama po namin sila sa ICT Parish, Panginoon. Kung saan, Panginoon, sa lahat po ay sama-samang natutuloy, sama-samang magpapasalamat sa dapat, Panginoon. Tandaan ang pagmamahal po namin sa iyo. Ang lahat ng tuloy, God, ay aming samang dalangin sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus at sa tulong po ng panalangin ng aming Ina Maria. Amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.